Welcome to my vlog. Ayan po. Welcome po kayong lahat at tayong lahat. Kamusta po kayo dyan? Sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ito nga po ako ay gagawa ng ilmini kung tawagin dito sa Moscow, Russia. Kung tawagin naman po sa English ay dumplings. Hindi ko pa alam kung anong tawag sa iba pa niyan. Pero dito naman kasi ang tawag ko dito ay pilmini. So gagawa po ako niyan. Ang palaman ay giniling na baka. Napakasarap po niyan kapag merong sabaw. Diba sa Asian, sa Hong Kong, sa parte ng mga lugar ng China or another country. Pero depende po sa inyong panlasa kung ano ang gusto niyo. Pero masarap din yan talaga may sabaw. Kagaya ng ng chicken soup with dumplings, pwede yun. Pero dito kasi po sa ibang bansa, kagaya ng Moscow o parte siguro ng Europa, ang hinahalo lang nila niyan, ang sauce lang nila ay tawag doon sour cream o di kaya ketchup, yung iba, tapos yung iba naman ay butter. Pero depende sa kanilang sa kanilang panlasa. Pero sa atin kasi sa Asian, ang masarap niyan naman na palaman ay tawag doon pork with cabbage, yung repolyo. Yun ang masarap nun. Pwede rin yun i-fry, pwede rin gawang yung may gulay na soup. Masarap yan, pero depende na rin. Parang siomai lang din siya. Pwede mo rin i-steam, tapos gawa lang din ng sausawan. Diba? Mas bentaha kasi na mas marunong kang gumawa ng mga ganito. Para at least, kahit sa bahay ka lang, hindi ka nakalabas. Pwede. At saka makamura ka, makatipid ka. Yun nga lang talaga. Takaw oras. Kasi nga yung oras medyo mabagal. Lalo-lalo na kung ikaw ay maraming ginagawa. Yan, nakagawa ako niya ng kulang 100 peraso. So, pang dalawang kainan, pagkatatlo lang. Kung halimbawa ay ang mag-asawa kakain is 20 pieces or 25 pieces. Pero pag ang lalaki kakain ay nasa 35 to 45. So depende. Kasi hindi naman siya kalakihan. Pero pagka kumain ka rin talaga solid rin kasi na puro pork, puro meat. Hindi naman kasi pork pala ang gamit ko dito kundi beef. Kaya depende yan. At saka wala itong gulay kasi ayaw ng mga bata ko dito ng gulay. So puro meat lang talaga sila. So kung may gulay man yan, siguro kunting keros lang at saka ang matanda lang ang pwedeng kumain. Pagka mga bata kasi dito, hindi pwede sila. Ayaw nila ng gulay. So, para medyo malambot ang dumpling, nilagyan ko pala ng itlog yan para malambot nga. Yun, with egg. Medyo, hindi siya gaano maalat kasi ayaw rin naman nila maalat. Depende nga yun sa gawa mo. Kasi yung iba kasi maalat, tapos malasang sibuyas. So, hindi fresh onion ang ginamit ko. Puro puro powder na. Kumbaga, dried na siya. Kaya medyo hindi ganoon kabanguhan, katapang yung amoy. Yun kasi yung ayaw ng iba. Pero sa akin naman, mas gusto ko yung medyo matapang ng amoy. Ayun, amoy ng sibuyas, amoy ng bawang, at paminta. Tapos, hindi naman masyadong maalat para naman i-enjoy yung sausawan. Kasi pwede ka bumawi doon sa sausawan, di ba? Mga nag-enjoy talaga ako dyan sa mga ginagawa ko. Pagka may time lang, wag lang ako busog na sobrang gumawa niyan, inaantok ako. Ayan, malapit na rin ako matapos yan. Minamadali ko na rin kasi nga, hindi pa ako kumakain. Pero hindi naman ako nagugutom kasi nga, kumain ako ng isang saging at saka, tsaa. So, ayan, hindi naman tayo nalilipasan ng gutom kahit pa paano nakakakain din. Yan po ang buhay OFW. Yan sa ibang bansa. Pero depende naman kasi sa ibang mga trabaho natin. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aking mga video, mga short videos. Ayan, ang aking mga video ay ginagawa ko lang yan para sa libangan. God bless po everyone.